mga under investigation at posibleng makasuhan ng mga politiko, kontraktor at engineer dito sa flood control scam. Matindi po ito. Lumalabas po ngayon sa aking personal na pagsusuri at interpretation, opinion sa galaw ng DOJ at palagay ko naman tama lang. Gusto nilang mga kaso hindi lang korupsyon, graft in corruption issue, kung hindi malversation at plunder. Kasi yan pong malversation ng public fund at saka plunder, pareho pong non-bailable offense. At yan po ang kanilang talagang tinututukan. Tama lang yon kasi kung complainant ay mamamayang Pilipino dahil bilyon-bilyon na nawalang pera, tapos ang kasong ipapile bailable, mababaliwala, makakalaya din ang mga akusado. Kaya mas priority nila mag-produce o hanapan ng ebidensya na papasok sa malversation o plunder. Ngayon sa mga paliwanag po ni Attorney Martinez, spokesperson ng DOJ, yung pala yung dahilan kung bakit medyo nadidelay ng bahagya ang pagpapile ng kaso sa mga senador, laban sa mga senador. Joel Villanueva, Escudero, Estrada at iba pa. Dahil mas ini-establish nila yung plunder at malversation. Yan po ay magandang balita sa side ng mga Pilipinong pinagnakawan. Dahil kasi yung dalawang yan na kaso pag na-establish, kulong talaga, kaagad-agad kapag kaho may warrant of arrest. Isa hong pagpapatunay, dapat nung 1 linggo pa na-file na ho yung mga kaso laban kay Senator Villanueva. Pero naramdaman po ng kampo ni Villanueva ang matindi ang maging epekto sa kanila. Kaya humingi ng ilang araw para sa kailang isusumite na counter affidavit para panagpatunayan at kumbinsihin ang DOJ na hindi siya sangkot sa korupsyon. Pero ganun pa man, malinaw po ang mga pahayag nitong mga state witness ngayon na sina Alcantara, Engineer Alcantara at Engineer Bernardo, Undersecretary dati ng DPWS, sa pagtuturo sa mga senador. Dahil kanilang in-establish na at pinaninindigan ang 25 to 30% na komisyon na nakarating sa mga senador at dating senador. So ganito po yung nangyari kay ex-senador Revilla. Graft in corruption at saka malversation of public fund ang kaso. Yung corruption, bailable. Nakapagbili siya 90,000 pesos. Pero hindi pa rin makalaya. Kulong talaga kasi yung malversation, non-bailable offense. So ayan po. So siyempre, tayo mga Pilipino na biktima nitong korupsyon ito, mas gusto nating makulong ang kahit sino na mayroong pananagutan. Kaya mas dapat nating suportahan ang galaw ng DOJ nakapokus sa plunder at malversation case na kanilang ipapile. Sunod-sunod na po yan. Maganda nga po yan mahirap kasi kung pinagsabay-sabay. Baka magulo yung mga dokumento. Pero kung weekly may kakasuhan, may aarestuhin, okay lang po yun. Kasi yung case build-up, naiintindihan natin. Hindi yung ganong kadali. Kaya itong ginagawa ng DOJ ating pong suportahan. Alam ko yung mga politiko na kaalyado ng mga akusado, mga politiko na kaalyado ng mga under investigation ng congressman at senador, sila'y nababahala dyan. Dahil nga sa mabigat po yan kulong talaga. Di ba ang pinag-uusapan ay 6 hanggang 7 senador ang pwedeng makulong. So, hindi ko sinabing guilty sila. Pero yung paghahanap ng ebidensya, pag-aayos ng mga kaso, obligasyon ng gobyerno. Kaya ating suportahan yan. Dahil ang mga Pilipino ang complainant. Peoples of the Philippines ang complainant sa mga kasong ito. Kaya ang kakasuhan at makukulong, yan ay parte ng proseso, rule of law. Okay? Managot sila sa husgado. Mabuti lang po at mabilis ding kumilos ang mga taga-Sandigang Bayan. Sa oras na matanggap nila ang mga kaso, ang ipinail na kaso ng ombudsman, may rapol kaagad. Nirarapol kung saan division babagsak ang paglilitis. After ng rapol, sandaling evaluation kasi case build up na
kumpleto na ang detalye, warrant of arrest kaagad. Ganyang kabilis. So, asahan natin yung kay Villanueva, kay Estrada, kay Jinggoy, kay Escudero at yung iba pang mga senador. Magsusunod-sunod po yan. At yun naman ho mga kontraktor at district engineer, patong-patong po ang kaso niyan. Kung yung mga senador, politiko, congressman ay 5 ang kaso, mas marami ang kaso ng mga district engineer at contractor. Kasi ang nangyayari dyan, bawat isang senador, may kasamang mga contractor at district engineer, ay kung 7 senador, times 5, ganun po, nasa 35 to 40 ang magiging kaso ng bawat district engineer at contractor. Base yan sa dami ng mga proponent ng project na politiko. Doble ang magiging kaso dahil kasapakat ang mga engineer. Kasi ganito po yan eh. Halimbawa yung senador involved lang sa korupsyon sa Bulacan. Okay? Tapos wala namang kinalaman sa ibang probinsya. Hanggang Bulacan lang yung issue. Ay pero yung mga engineer at mga opisyal ng DPWH, kung nationwide ang kanilang galawan. So iba-ibang lugar, meron silang kasong kakaharapin o meron silang mga pananagutan sa ongoing investigation. Kaya yung mga gunita, Bulacan pa lang ha. Bulacan lang po. Itong pinag-uusapan pa. Yung Pampanga at saka Bulacan at Mindoro, Luzon pa lang. Wala pa kong nai-establish na mga kaso at pwedeng kasuhan dun sa iba't ibang probinsya, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa malalim, napakalaki ng Luzon. Kaya matagalan po ito. Tama lang yung panawagan na dapat yung ICI, huwag mo nang itigil eh. Dapat ituloy ang investigasyon. Kasi pag itinigil yan, ay bakit tapos na ba? Hindi pa naman eh. Halos nag-uumpisa pa lang. Sa totoo lang. Lalo na itong dokumentong hawak ng ombudsman galing sa Department of Public Works and Highway na tinasabing Cabral Files o opisyal na record ng DPWH sa insertion at saka pangalan ng proponent. Marami po na congressman, dating congressman, senador at dating senador ang sabit yan. Kaya dapat ilabas lahat yan. Pero palagay ko kaya hindi inilalabas ng Department ng Ombudsman kasi inuuna muna itong unang pumutok na kaso bago nila isunod yun. Tama lang yun kasi pag inilabas yan, baka matabunan yung iba. Pag pinagsabay-sabay, baka makalimutan yung iba. So huwag nating madaliin. Mabigat na trabaho, seryosong trabaho, kredibilidad ng ebidensya at kaso at ng buong estado ang nakataya rito. Kasi dapat ang estado ay manalo hanggang sa huli. Hindi pwedeng matalo ang estado. Kasi pag natalo ang gobyerno, talo ang mga Pilipino. Na pag nakawa na, nawala na yung pera, kapag nakawala ang mga akusado. Kaya tama lang pong seryosong harapin ng lahat. Suportahan natin ang gobyerno under President Marcos na siyang nagpapail po ng mga kaso, lumalaban at ipinaglalaban ng mga Pilipino. Yan ay kanilang obligasyon. Please like and share.